Umaga po sa inyo lahat. Itong nakaraang November 1, kailan ba yon? Anong araw pa yun? Wednesday. Wednesday. Karamihan nasaan ang mga tao? Saan? Nasaan ang mga tao? Karamihan. Sementeryo. Pero ang iba nasa sa mall. At itong ating pag-aaralan, ayaw nilang pag-usapan ito. Minsan nga sa mag-asawa, ayaw nilang pag-usapan ito. No? So ito po ay pagpapaalala sa atin sa dahilan kung atin pong mapagmasid sa mga nangyari sa ating panahon. Halimbawa, yung digmaan ngayon ng pagdeklara ng Israel, ng pakikipagdigma sa Hamas, hindi po sa mga Palestino kundi sa mga Hamas, na kung saan ay ang Hezbollah rin ay sumang-ayon na rin, maging ang Yemen, ng pakikipagdigma sa Israel. So marami ng buhay ang namamatay at mga ari-arian at sinasabi nilang genocide na wala ng sinisino pagdating po sa pagpatay. At yan ay nangyari sa dahilang ang tao ay sadyahong makasarili at walang pagkatakot sa Diyos. At maaring mag-escalate po yan na darating sa punto ng lalong magiging mahirap ang sitwasyon ng mga third world countries katulad ng Pilipinas. No? Kaya darating ang panahon ng tayo po iharap sa Diyos at tayo lahat ay mamamatay. Mamamatay po ba tayong lahat? Sino ang ayaw pang mamatay? So, hindi mayroon ang kamatayan po, yun ay ayaw ng pag-usapan. Pero mangyayari po yan. Nakatakda po yan. Ang tayo nagkakasakit, kaya nga alumpihit ang ating mga magulang kapag may sakit. Anak, pagsamba sana ngayon, kaya lang mayroon kang sakit, dito na lang tayo sa bahay. No? So, ang pag-aaralan natin ay may pamagat na kamatayang kapakinabangan. Ang mamatay anya ay kapakinabangan. So, ang tanong, totoo ba ito sa ating mga sarili? Dahil ito ay binabanggit ni Pablo na kung saan ay kanyang hinaharap at haharapin ang kamatayan ng ito ay kapakinabangan. Kaya po sa atin, hindi po dahil tayo ay mga mananampalataya, ay kapakinabangan ang kamatayan. At ito ay nakasalig sa kung paano natin hinaharap ang ating buhay, ang pagkilala sa Panginoong Hesus at pamumuhay. So basahin natin, dahil si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ay siya'y buong galak na nagpapasalamat sa Diyos sa dahilan ang mga taga-Pilipos kahit wala na siya, tinutuloy nila yung pagpabahagi ng mabuting balita. At sila'y nagkakaisa. At kagalakan ni Pablo na pag kanyang aalala ang mga taga-Pilipos, siya'y nagagala. Dinadalangin sa kanilahong pagmamahal sa Diyos. No? At dito ay kanyang inihayag na ang kagalakan ay matatagpuan lamang. Sabi niya, ang kagalakan lang ay sa Panginoon. Kaya dito ay kanya ipinahiwatig na at ipinaalala kung ano nga ba yung buhay ng isang naglilingkod sa Diyos at bakit ang kamatayan ay kailangang harapin. No? So sabi niya sa Pilipos, ang aking pinakananais at inaasahan, ayun, so naglilingkod siya, ang sabi niya, ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin, sabi ni Pablo, si Kristo
ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Yan, mabigat. Yan, no? Si Kristo ang aming buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Tuloy natin, ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, so kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang din sapagkat ako'y makakagawa pa. So, ibig sabihin, di tumitigil, ng mabubuting bagay. So, yung pagiging buhay, ay sabi ron, ay makakagawa pa ng mabubuting bagay. So, hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko, gusto ko nang pumanaw. Gusto ko nang pumanaw. No? Bakit? Anong dahilan? Bakit gusto nang pumanaw ni Pablo? Anong kanyang sidhiin? Makapiling ni Kristo. Ayun. Sana'y bawat isa sa atin na yung kamatayan ay buo na ang makapiling ang Panginoong Yesus. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Para kay Pablo, ang makapiling ang Panginoong Yesus. Ang tanong lamang, kung tayo tatanungin, kung maging honest tayo sa ating mga sarili, saan tayo nakasandig ng ating buhay? Nabubuhay man, o kung tayo po ay kunin na? Meron ho ba tayong katiyakan na katulad ni Pablo na makapiling ni Kristo? Pagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, so sa kabila ng kanyang pagkakulong, kanyang karanasan, iniwan na siya ng mga taga-Asia Minor, para sa kanya, kailangan pa niyang manatili sa buhay na ito, alang-alang sa kanila. Sabi diyan, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay. So ngayon, yung kanyang ginagawa sa Panginoon at yung pagharap sa kamatayan, maging pakinabang. So, handa na po ba tayo? Amen. So, kailan nga po ba maituturing na kapakinabangan ang kamatayan? So, kailan? So, ako, magsi-60 na. So, hindi ko alam kung ilang taon pang ilalagi ko rito. Si Elder Bert, 67, ilan na kaming senior dito, di namamalayan, So, ilan pa kaya? Kung bibilangin ko, 10 years from now, 70 na ako, nirarayuman na ako, kaya pa kaya maglingkod? Yun, si Ate Fe, 61 ba? 62. Ayaw mo, bumata ka ng isa. So, ano pa kaya yung maidadagdag nating habang buhay? Habang buhay. Alam niyo po, yung magituring na kapakinabangan ng kamatayan, kapag ang buhay ay naipamumuhay para sa Panginoong Yesus. So, bago yung kamatayan, buhay mo na. Amen? Wala namang namatay muna, patay muna bago buhay. Ay, resurrection po yun. Sabi ron, kapag ang buhay natin ngayon, at sabi ni Pablo, ay naipamumuhay para sa Panginoong Yesus. Yun. Magiging kapakinabangan ang kamatayan. So kaya po tatanungin natin ang ating mga sarili, ako po ba'y nabubuhay ngayon sa araw-araw ng buhay ko, sa pakikihalubilo sa mga tao, sa aking pong araw-araw na pagtatrabaho, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahayan. Namumuhay ba ako para kay Kristo? O para sa aking sarili? Yun. Kailangan mo nang mauna bago St. Peter. Galing po kami kahapon, nung isang araw, November 3. Pinasyalan namin si nanay at tatay, magulang ni na Ate Neng, sa St. Therese Columbarium, dyan sa may, Ang biro nga ni Ate Elise, si nanay at si tatay, nung nabubuhay, hindi man lang nakatikim ng aircon. Sa St. Therese kasi aircon dyan.
Aircon ng St. Therese na. So, mura pa namin kasi nakuha nung before pandemic. Kaya kung kukuha kayo ngayon, mahal na. Puno na. So, bago yung paghahanda ng kamatayan, yung buhay mo na. At yun yung dahilan kung bakit inihandog ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para paghandaan ang kamatayan sa pamamagitan ng pamumuhay para sa Diyos. Amen? Kaya po baka tayo'y nagre-relihiyon lamang, ay baka nagkakamali tayo, nadadaya tayo ng kaaway, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kasi po yung buhay na walang hanggan ay hindi nakadepende sa membership. Ako ay taga-Bangkal, ako ay taga JF Mandaluyong o ano man. Hindi daya ako sa Victory o ako ay sa Presbyterian o ano man. Ayan po ay hindi sa organisasyon, kundi na ipamamuhay para sa Panginoong Jesus. So, tanungin na natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito. Nung nakaraang mga linggo at araw, ano po ang ating buhay? Para po ba sa Panginoon o sa ating mga sarili? So makikita natin mamaya kung bakit si Pablo kanya hong isinalaysay at itinuro sa mga mananampalataya sa Pilipos na maging kapakipakinabang sa ating panahon. Amen? So sabi po dyan, sapagkat para sa akin, yan, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. So ngayon, unahin natin. Pagkat para sa akin, sabi ni Pablo, si Kristo ang aking buhay. So, bago yung kamatayan, ay ano nga po yung aking buhay ngayon? So, sabihin mo nga sa iyong katabi, si Kristo po ba ang iyong buhay? Sana'y maantig kayo. Oh? Si Kristo nga po ba? No? Kasi yun po yung nais ni Pablo na ipaunawa na ang buhay ay kay Kristo. At haharap tayo lahat sa kamatayan. 6 feet below the ground, o ma-cremate ka man, pero mayroong mahalaga. Kung ano yung buhay natin ngayon, kung para kay Kristo o hindi. Ayun, malinaw. Kung tayo ay kay Kristo, tayo ay handang magbago. Amen? Handa tayong sumunod sa gusto ng Panginoong Jesus. Amen? Handa tayong mag-ikapo. Dahil yun ay iniutos ng Panginoon. Handa tayong magmahal, magpatawad dahil yun ay iniutos ng Panginoon. Handa tayong magbigay ng pagpapasalamat. Alam niyo po mga kapatid, hindi po dahil kayo ay nais ng pamunuan, kailangan namin ang inyong hindi po. Nagkakamali po tayo. Ang paghahandog ay espasyong inilalagay ng Diyos, turuan tayong mamuhay para sa Diyos. Dahil kung hindi mo kayang ibigay ang para sa Diyos, sino ang Diyos mo? Ganun lang simple. Kung hindi mo may ibigay ang para sa Diyos, kanino ka nabubuhay? Sarili mo at hindi sa Diyos. Saan ang punta mo? Kaysa para kay Pablo, mamuhay para kay Kristo, at ang kanyang kamatayan, sumunod na doon, kahit kamatayan, buong tapang dahil alam niya, ang buhay niya, nabubuhay para kay Kristo. Wala hong espasyong inilagay na maglalagay sa atin bilang kabahagi ng kanyang iglesia ang magkaroon ng takot sa Diyos, kundi ang magbigay ng parangal. Yan po yung tanda noon. Hindi po dahil gusto na, hindi po. Tanda ang pagkakaloob ng paggalang sa Diyos. Ay kung panahon tayo ng paghahari ng mga kaharian, putol. Dahil walang sino mang nasasakop ang hindi magbigay galang sa hari. Amen? So marami na tayong napag-aralan pero
ang nakakabahala na sa kabila ng mga aral na yon, hindi na tayo tumutugon, ibig sabihin, naging manhid, matigas na ang ating mga puso. Wala ng aral. Isa na lamang ang paraan. Ano yon? Magsisi at tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Pag di yung ginawa, yun, no? So ngayon, para kay San Pablo, ang nais niya ay maparangalan ang Panginoon Yesus sa buhay o sa kamatayan man. Diba? Nais niya, sabi niya, di ba sa verse 20, mababasa natin, ano sabi niya? Ang aking pinakanais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Anong bagay? Hindi siya mapahiya sa kanyang buhay, sa kanya habang siya nabubuhay, kundi sa lahat ng panahon, ay bungtapang kong maparangalan si Kristo. Buong panahon, tapang. So, sabi niya sa buhay, no? So, pangalawa, ang Panginoon Jesus, ang buhay, siya ay nabubuhay para kay Kristo. So, sabi niya, ako ay nabubuhay para kay Kristo. Para sa akin. Si Kristo ang aking buhay. No? So, nabubuhay siya para kay Kristo. Pangatlo, ang pananatiling buhay ay upang makagawa ng mabubuting bagay. Kaya ako po ay nabubuhay, sabi niya, para makagawa pa ako ng mabuti, alang-alang sa inyo, sabi niya. So, yun yung para kay San Pablo sa kanyang pagkilala na ang buhay niya ay para kay Kristo. Na ipaghahanda niya ang kanyang sarili dahil kung ano ang ating ginagawa ay siyang magtatakda kung ano ang magiging hatol ng Diyos sa inaharap. So, hindi po dahil sa sinabi, kaya ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi po dahil sa ating sinasabi. Kasi sa mga Hudyo, pag sinabing confess, pakikinig at pagsasagawa. So yung hatol ng Diyos, hindi dahil ako ay nagsabing born again ako, kundi sa pamamagitan ng aking buhay na salamin ng aking pagsunod, pagkilala siyang aking Panginoon at tagapagligtas. Nadaya tayo ng mga aral, ng mga kanluranin, na tanggapin mo ang Panginoong Yesus, tiyak na ikaw ay maliligtas. Hindi po yun ang tinuturo. Ang sabi noon, magsisuko ng buhay sa Panginoong Yesus. At yun yung buhay ni San Pablo. No? So, ano pa? Pang-apat, ang pagnanais niyang mabuhay pa ay upang paglingkuran ang mga taga-Pilipos. So, nabubuhay siya alang-alang sa inyo. Alang-alang sa inyo na makapaglilingkod pa ako sa Diyos upang kayo rin, sabi ni Pablo, ay maging malakas, matatag, na handang mabuhay para kay Kristo at humarap sa kamatayan ng may kapakinabangan. No? So paano nga ba saan nanggaling ganitong pag-iisip at damdamin ng Apostol Pablo? So ang buhay ay hindi na para sa sarili lamang. May awit po sa ating pong dating kalalagayan. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Yun, di ba? So, walang sino mang nabubuhay. So, ang buhay ay hindi na para sa sarili lamang. So, ito, sabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo, yan, ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. So, pag-aangkin ng buong puso kung bakit ang sa Kanya ang naghahari ay ang pag-ibig ni Kristo. Sabi niya, sapagkat natitiyak namin, so yung natitiyak, salitang kabuuan, buo, may isang namatay para sa lahat. Sino yung isang namatay? Ang Panginoong Jesus, sa lahat kung kaya't ang lahat ng maibibilang ng patay. Patay sa kasalanan, patay sa kalayawan at kahalayan. No? So sabi ron,
Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon, so namatay si Kristo, sabi diyan, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. O, ikaw ay nabubuhay tayo ngayon. Amen? Kanino ka dapat nabubuhay? Kung sa sarili, hindi ka para kay Kristo. Ganun lang kasimple. O sige, sabihin nyo nga sa katabi nyo uli, ikay nabubuhay para kay Kristo. Hindi po biro yan, ha? Pag sinabi nyo yan, ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Siya'y namatay at muling nabuhay sapagkat siya yung unang pagkabuhay. Para tayo ay makasama niya at hindi tayo manatiling patay, kundi tayo bubuhayin muli sapagkat ang pangako niya na ang ating naging kamatayan, kung tayo nabubuhay para sa Kanya, ang namatay ay kapakinabangan sapagkat si Kristo'y namatay at muling nabuhay. At yun ang gagawin niya. No? So ano pa? Ang katawan ay para sa Panginoon. Ito. Si Pablo sa kanyang pangangaral sa kung ano nga ba, sa sulat, ano nga ba? Yung pagsamba, ano nga ba yung ating mga sarili, lalo dahil nga doon sa ginawahong kasalanan sa loob ng Korinto, nabanggit niya ito. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Nasaan yung Espiritu Santo? Nasa atin, sa sino mang nakapag-isa, at pinagkaloob ng Diyos sa inyo. So sabi niya, hindi ba ninyo alam? Kaya po, ang sino mang, sabi ron, magkakasala laban sa templo ng Diyos ay mananagot. Kaya sabi niya, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat, bakit? Binilinan niya kayo sa isang halaga. Ano yung halaga na yan? Pagkabili, buhay ng Panginoong Jesucristo. Para lamang tayo, dalhin sa liwanag, makapamuhay para sa Diyos, dahil hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sarili, kundi para kay Kristo, dahil binili niya tayo ng may halaga. Kaya't gamitin ninyo, so in conclusion, sabi po ni Pablo, dahil sa katotohanan ito, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan. Gamitin ninyo ang inyong katawan para sa inyong kasiyahan. Gamitin ang inyong katawan para sa inyong kabusugan. Para sa inyong kagalakan, gamitin ninyo. Pag-araw ng linggo, gamitin ninyo para sa inyo. Anong sabi ron? Gamitin ninyo to upang maparangalan ang Diyos. So sana'y sa mapayak na pangungusap ni Pablo, dito sana tapos na tayo eh. No? Kapag intindihin natin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili sapagkat pag-aari na tayo ng Panginoong Hesus. So ano pa? So, ito mismo ang iniaral ng Panginoong Hesus. So, may iniaral ang Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag ninyong katatakutan. Ito yung binanggit ko kanina. Ano po ba ito? Optional? Yung salitang huwag? Ay, bahala na kayo. Basta ito lang sasabihin ko. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Kundi na hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So, para sa Panginoon, ano yung mahalaga? Yung katawan na naroon yung kaluluwa na nagsuko ng kanyang buhay, mamuhay para sa kanya. Diba? So, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Simple lang, payak ang deklarasyon ng Panginoon, ang katakutan ninyo ay ang Diyos. Ang Diyos, ang katakutan nyo. Bakit?
Siya'y makapangyarihang Diyos na may kakayahang pumuksa ng ating katawan, kaluluwa sa impyerno. So yan po yung katotohanan na tayo, sana mga namumuhay para kay Kristo, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Pagkatakot sa lahat ng ating iniisip, ginagawa, maging yung pinapanood. Lahat. Kapag mayroon kang papanoorin, kapag mayroon kang gagawin, kapag mayroon kang iniisip, kapag mayroon kang lalakarin, dapat ang ating inuugnay, banal na pagkatakot sa Diyos. Kung gagawin ko kaya ito po ba ay magiging kaluguran sa Diyos o hindi? Kung hindi, anong dapat gawin? Manalangin, humingi ng kalakasan, dahil ipinagkaloob ang banal na Espiritu upang tayo tulungan na tayo makapamuhay ng laban sa nais ng ating laman. Kaya mayroong banal na Espiritu. Kaya sa halip, katakutan natin anya ang Diyos. Yan. Pansinin niyo to ha, kung bakit ang tao, dapat nilang maunawaan kung gaano kahalaga sa Panginoon ang buhay ng isang tao, ang buhay ng mga taong kailangan niyang dalhin muli at ibilang sa kanyang mga anak ng Diyos, no? Hindi ba't ipinagbili sa halagang ang isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng kayo at kayo maging ang buhok ninyo, pasintabi sa mga walang buhok. Oh. Ibig sabihin, gaano tayo kahalaga sa Diyos, maging ang bilang ng buhok, alam niya, bilang niya. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So, ang pinag-uukulan ng mga tao ay yung kanilang mga sarili, ano yung magiging kasiyahan ko, kapritsyo sa buhay ko, na hindi niya na isasantabi yung pagmamahal ng Diyos, na unahin siya sa lahat ng bagay at ipagkakaloob ating mga kailangan. Dangan niya lamang magdesisyon sa mga aral na mga naririnig o ating natatanggap. Kaya nga po ang church ay hinihimok na ang lahat magkaroon ng Bible study at ngayon ay simbahay. Kasi po hanggat ang tao hindi niya nakikita ang kanyang sarili sa salita ng Diyos, hindi siya magbabago. Ay, kaya nga po, minsan, ito, huwag po kayo masaktan. May mga nilalatag tayong mga gawain. Kung hindi naman lihitin mo ang inyong mga lakad tuwing Biyernes na ngayon, halimbawa sa mga kalalakihan. Maraming naka-enroll dyan sa Bangkal Men's Group. Pero, iilan lang umaaten, yung mga suki. Yun lang ang mga kasama namin dyan, mga suki. At tanong, bakit inilalatag yun ng church? Anong mahalaga? Salita ng Diyos o yung ginagawa mo sa oras at araw na yun? Hindi ko sinasabing lahat ay kailangan umaten. Depende sa sitwasyon. Kung halimbawa, nag-aaral ka, overtime ka, pero kung nasa bahay ka lang, nanonood ka lang ng basketball, Netflix, o ano pa man, na nagkakasala ka sa Diyos. Nagkakasala ka, bakit? Inilatag ng Diyos yan eh. Salita ng Diyos yung pag-uusapan yan eh. Amen? O ngayon, sasabihin mo, mahal natin ng Diyos. Pero hindi natin magawa ang 45 minutes na pagtatalakayan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ay hinaing lang ng isang pastor dahil kailangan kong sabihin sa inyo may pagmamahal dahil pananagutan ninyo sa church, sa Diyos. Pananagutan nyo. Dahil inilagay tayo ng Diyos, kilala tayo ng Diyos para gamitin niya, maging kasangkapan niya. At walang makapagbabago sa atin kundi ang salita ng Diyos at conviction ng banal na Espiritu. Kaya kung hindi natin nagagawin, kahit sa anumang mga gawain, youth, young adult, pag hindi natin ginagawa yun, nabubuhay tayo sa ating mga sarili.
Hindi ho para sa Diyos. Nagkukunwari na lamang tayo at tayo ay mga mapagpaimbabaw. Hindi po ganon ang nais ng Diyos, no? Kasi mas natatakot tayo sa tao, sa ating mga sarili at hindi sa Diyos. Amen? So, ang paglisan sa mundong ito o kamatayan ay kapakinabangan para sa mga taong namuhay para sa Panginoon Hesus. Ang kanilang mga ang pinangarap ay mamuhay ng kalugod-lugod at naglilingkod sa Panginoong Hesus. Ang mga ito ay nagpapahalaga ng lubos sa Panginoon at hindi siya ay pinagpalit sa anumang tukso, pag-akit ng buhay. Dahil dito, bawas na kung hindi man tuluyang nawala ang takot sa kamatayan. Totoo sa kanila ang Panginoon Hesus at kinasasabikan nila siyang makapiling. Iniaalay nila at ginugugol ang buhay para sa Panginoon Hesus at sa kanyang mga kalooban. Katulad ni San Pablo at iba pa, sa kanila, si Kristo ang buhay. So wala hong masigit habang namamalagi rito sa sandaigdigan ang mabuhay para kay Kristo. Kapilian po yan. Hindi po tayo pinipilit ng Diyos, kundi ilalatag lang. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, pero bilang tao, bilang namamastor, bilang inatasang mga laga sa kaluluwa ng mga kawan, siyempre, kahit papano ay marunong din akong malungkot. Amen? Marunong din ako masaktan. Marunong din ako nanghihinayang, pero sa kabuuan po, ito yung natutuklasan ko. Sa lahat ng ito, lalo pong ma-appreciate mo yung Ebanghelyo. Yung pag-ibig ng Diyos. Natutunan mong magpatawad, munawa, magmahal. Kasi yun yung layo ng Diyos. Pero may karapatan ang sino mang inatasan ng Diyos, katulad ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo sila. Pangaralan ninyo sila. O pag hindi tama yung ginagawa, kailangan pagsabihan. May kailangang aksyonan. O? At ang church, kaya niyang humatol sa pamagitan ng ginagawa ng isang kapatid. Kaya niyang hatulan. Ay, sabi nga, kung ayaw magpasakop, ay ituring ninyong pagano. O. Amen? So, kailangan nun natin maunawaan na tayo ay tinuturuan ng Diyos sa kanyang iglesia upang mamumuhay para kay Kristo. Kapag hindi natin tayo nakakarinig ng mga aral na susugat sa ating mga puso, ay baka tayo ay mamuhay na lang para sa ating mga sarili at hindi na sa Panginoon. Panghuli, so kailan nga po ba maituturing na kapakinabangan ng kamatayan? Ito na, pangalawa, kapag ang hangganan at kamatayan ay lubos na naipagkatiwala na sa Diyos. Lubos na naipagkatiwala. At alam niyo po, pag ikaw pala ay nagkakasakit, doon mo mapapagtatanto kung kaya mong harapin ang kamatayan. Doon mo malalaman kung ikaw nga'y nabubuhay para kay Kristo. Pag nagkasakit ka, magkakaroon ka ng pag-evaluate kung ano ang naging buhay ko kay Kristo. At kung hindi ka nabubuhay kay Kristo, matatakot kang mamatay. Tiyak! Dahil hindi natin naunawaan ang mahalaga, ang mamuhay para kay Kristo. Tiyak! Nakakatakot mo ang kamatayan. Hindi naman ibig sabihin na tayo ay, ibig sabihin hindi na lubos. Yung talagang hindi ka mapakali at aburido ka na, malungkot ka na. Meron ka pa rin takot, pero hindi na ganun kalaki. Siyempre, pag ikaw iniisip mo yung pamilya mo may iwan, medyo mag-aalala ka rin. Ano kaya mangyari sa kanila? Pero kung panatag ka na, dahil pinagkatiwala mo na sa Diyos, bigay na. Kaya po minsan nakakaawa din yung mga, pero hindi natin pwedeng hatulan.
Yun na meron ng mga terminal, ng mga kaso, pero dahil gusto nilang mabuhay yung isang tao, gagawin nilang lahat. No? Mangungutang para sa operasyon, pero terminal na yon. Meron akong kakilalang ganyan ngayon. Terminal na pero hindi niya nakakayang tingnan ang kanyang kalagayan, kailangan pa rin dalhin sa ospital. Pero tayo bilang tao, humingi tayo ng Lord, extend her life, his life. Dahil ayaw natin sila mamatay ng maaga. Oh? So, mahirap naman pag ang edad ni Elder Bert, umabot ng 150. Wala na hong makakakilala sa kanya, no? Oh, yun. So, yun. Sabi nga dyan, sapagkat para sa akin, bakit pa ulit-ulit natin itong nababasa? Dahil yung pag-aangkin, para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At kahit kamatayan ay pakinabang. Para sa akin, sabi ni Pablo. Sana yung sigaw din ng ating puso, para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo. At kung ako man mamatay, ay kapakinabang. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Oh? So, ang kapakinabangan kay Apostol, makakapiling na niya ang Panginoon Jesus na pinaglalaanan niya ng kanyang buhay. So, yan. Ulit na naman, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang din sapagkat ako'y makagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko, sabi ni Pablo. Gusto ko nang pumanaw. Hindi dahil nahihirapan na siya sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pagkabilanggo na gumikilos pa rin ng Diyos. Nagawa ko na siguro, Panginoon. Sabi niya, I have fought the good fight. Sabi niya, gusto ko nang pumanaw. At ito po yung sigaw yung sana'y buo sa ating mga puso upang makapiling ni Kristo. Yan, gusto ko nang mamatay para makapiling ang Panginoong Jesus. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, sabi niya, ay mabuhay ako ay kapakinabang din. Kaya sabi niya, may pagtatalo sa loob ko. So, ang apostol sa harap ng kamatayan, sabi niya sa 2 Korinto, kaya't malakas ang aking loob kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. So, habang iniisip natin na hindi, dito ang kaligayahan, ito ang buhay ko sa mundong ito, ay hindi po yun. May pinaghahandaan tayo. Sabi niya, kaya po tayo nabubuhay batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakita. Malakas ang loob nating iwanan. So para sa mga nakipag-isa sa Panginoon Jesus, ang magkaroon ng malakas ang loob. Nating iwanan ang katawang ito, dahil hindi naman iiwanan mo dahil ang taba, pangit. So kang iba talaga hong gagastos para doon sa mga enhance. I-enhance nung kanilang mga katawan. Pero para kay Pablo, iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yun yung paghahanda. No? Yung iiwanan mo ang katawang ito dahil alam mong may inihanda ang Panginoon para sa iyo. Yeah. At kaya naman ang pinanais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupang ito o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo, sabi diyan, haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawaing mabuti masama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig nito. Nung tayo'y nabubuhay pa. So kaya nga, malakas ang loob nating iwanan. So ang kapanginabang kay Apostol, sabi pa niya, meron siyang katiyakan sa kabilang buhay, natapos na niya ang kanyang takbuhin. Diba, sabi niya, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. So, pwede ba nating isaysay kung bakit paulit-ulit ito? Basahin natin ng meron pong conviction.
Kung hindi natin masambit ito ng buo at may pananampalataya, ay magsisi na po tayo. Oh, sige, 1, 2, 3. Sapagkat para sa akin, Kristo ang aking buhay, kahit kamatayan ay pakinabang. Kaya po, ang apostol sa harap ng kamatayan, sabi niya, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Dumating na. Alam na niya mangyari sa kanya eh. Gigit lang siya ng leeg sa panahon ni Nero. Ako'y isang mistulang isang handog na ibinubuo sa dambana, pinagbuti ko. Kailan niya ginawa yon? Habang siya'y nagmimisyon, habang inilagay niya ang kanyang sarili, tinakda na niya, nabubuhay ako para kay Kristo, ipinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sa buhay na ito, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Para kay Pablo, sabi niya, ito ang aking inaasam na ngayon. Sabi po diyan, Pablo, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. So meron siyang pangarap at inaantay yung makamtan ang koronang nakalaan. Alam niyo po ba na pagdating doon sa presensya ng Diyos, ito yung ating pagsisisihan. Meron pala tayong pagpapala na nandoon na hindi na pa sa atin, na dapat sa atin. Kaya po, yun yung mga makikita natin, bagamat, ligtas naman ako, pero pag nakikita mo yung dapat nasa iyo, ipapakita sa atin ang Diyos eh. Yun yung panghihinayangan. Dapat sa iyo yung kaya lang hindi mo ginawa. Dahil harap tayo lahat eh, may kaloob Diyos sa atin, binigay, di ba? Gamitin yun para sa kanya, nabubuhay para kay Kristo. Pag hindi yun nagamit, naka-display na lang doon, nakikita mo ang iba, nai-enjoy nila, pero ikaw, ako, kung di tayo nabubuhay, nandyan na lang. Na hindi natin na-enjoy, na sayang. Kaya ang sabi ng iba, hindi, basta ako iligtas. Ngayon lang yan. Nasasabi lang natin yun dahil nasa katawang lupa lang tayo. Pero pag doon na tayo nasa langit, yun yung pagsisisihan. Nightmare kung sa ating panahon, sayang. Na-enjoy ng mga nandoon, ikaw hindi dahil hindi mo na nagampanan. Kaya sabi niya, sa araw na yung Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. So personal, ipakikilala nga siya sa mga Elohim ang mga matuwid. So hindi lamang sa akin, so para kay Pablo, kanyang ini-encourage ang mga taga-Epeso, sa sulat niya kay Timoteo, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Magbubunga na ang kanyang mga pagtitiis para sa Panginoon. So magbubunga na. Ibig sabihin, nauna na yung sakripisyo. Hindi naman lahat ng gusto mo, sabihin mong makakabuti sa iyo ay hindi mo paghihirapan. Amen? Kaya po yung minsan sabi ng mga interview, mga nananalo sa loto, huwag kayo tatayan ng loto, sabihin nyo, example lang, meron mga nanalo sa mga loto, sa mga lottery, dahil hindi nila pinaghirapan, no, madaling naubos. At hindi nila binibigyan ng value. Kaya po yung kaligtasan po, kaya sabi ni Pablo, work out your salvation. Kailangan mong pagtrabahuin dahil sa kaligtasan at inaasam mo. Pangako ng Diyos. So, mayroong mga pagtitiis. Amen? Wala namang magulang na pinalaki niya ang kanyang mga anak na hindi nagsikap, nagtiis, nagtiyaga. Amen? Lalo na pag yan ay sanggol, o pag yan ay umiyak, ay di na mapakali yung nanay. Ang tatay pa nga, kumisan, humihilig pa, pero ang nanay, gising yan. Alam nila kung kailan dedede, kailan may nararamdaman. No? Yun ang buhay ng pagtitiis dahil alam natin meron pong bunga yon, ang kapakinabangan yon. So ang aking pinakananais at inaasa niya, hindi ako mapahiya, sabi niya, para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang.
So para sa kanya, laging maparangalan si Kristo. Oh? So, ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang di sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. No? So, ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang di sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay, hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. So, nagbabanggaan. Gusto ko nang pumanaw. Kasama si Kristo. Nagtatalo-talo. Pero ngunit sabi niya, ngunit alang-alang sa inyo. Mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. So, kapakinabang, ang mamatay, makapiling kay Kristo, ang siya'y nabubuhay para kay Kristo dahil alam niya may nangangailangan pa ng mga mananampalatayang mapalakas, mapatatag, at maglingkod sa Panginoon. Amen? At kanilang maunawaan ang dahilan kung bakit sila nasa loob ng iglesia. So, katulad din natin, kung tayo ay nakakarinig ng mga aral, habang kami nabubuhay pa ng mga tagapangaral, upang hindi maging sayang. Kaya nga, sabi ron, ihanda ang lahat sa paglilingkod sa Diyos. Bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos? Alam niyo po doon sa pinag-aralan namin sa Acts 17, hindi naman kailangan ng Diyos ng tulong eh. Siya ay Diyos na hindi nangangailangan ng tulong. Hindi siya Diyos na nangangailangan ng paglilingkod natin. Namangha ako doon sa amin pinag-aralan eh. Pero bakit tayo nais ng Diyos na maglingkod? Hindi niya kailangan na pag siya'y paglingkuran para lamang siya tawaging Diyos. Hindi po. Mananatili siyang Diyos eh. Hindi natin kailangan ng tulong niya. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin, ni ang paglilingkod natin. Mananatili siyang Diyos. Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Bakit tayo naglilingkod? Hindi po natin na-appreciate yung Diyos. Tinawag akong maglingkod sa kataas-taasan Diyos na ang mga tao na wala sa piling pa niya, maibalik sa Kanya. Pag maunawa natin na ako'y pinili ng Diyos para yung anak ko, magulang ko, ako nakakilala sa Kanya, mapakilala ko rin ng Diyos. Dahil ako yung herald o channel ng Diyos para ang taong ito'y makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya po ang iglesia na hindi nagiging Great Commission Church, mamamatay. Kaya nga kung hindi ang church maging Great Commission Church, ano ang ginagawa natin? Kaya tayo naglilingkod dahil gusto ng Diyos. Ang tayo'y bigyan niya ng korona na siyang puputong dahil tayo may ginawa sa kanyang kalakaran. Ang tao'y maibalik sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa mga simbahay, ating gawain hindi lang magtipong, kundi gumawa ng mga programa, pananalangin, pag-iimbita, para ang mga ito ay maligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Hesus. Sino ang nagiging daluyan? Tayo. Sa ating mga gagawin. No? So kaya lang, meron pong dapat tayong maunawaan na meron pong pagtitiis at kalulatian. Kaya sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So ang hangarin niya, makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan niyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. At maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Hindi naman ipako sa krus, kundi yung kanyang kamatayan na kapakinabangan. Kamatayan na nagiging daan upang ang ating sarili ay mamatay sa nasa ng laman, mamuhay para sa Diyos, at handang isakripisyo para sa iba. Upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. So, pagtitiis at kalwalatian, yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Ano ang nauna? Kalwalatian o pagtitiis?
Kung nakasama niya ng Panginoon sa pagtitiis, tiyak na makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Ang tanong, handa ba tayong magtiis para sa Panginoon? Handa ba tayong magsakripisyo at magtiyaga, makilahok sa kanyang iglesia, sa kanyang layunin na ito ay kanyang maging kasangkapan para ang tao'y maibalik sa kanya sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon Jesus na gawain ng iglesia at iniatas sa bawat isa sa atin. Pagtitiis po yun. Mag-undergo ka ng School of Workers, kahit linggo, alam mo, linggo may lakad ka dahil sinasabi mo na ito na lang ang araw ko para mag-enjoy sa buhay ko, pero meron namang Sabado. Ang linggo, ilaan sa Panginoon. School of Workers, ako ay sasali rito dahil gusto kong mamuhay para kay Kristo. Gusto kong maging kasangkapan ang buhay ko para ako ay sanayin, matutong mabuhay para sa kay Kristo, gawin ang mga bagay para kay Kristo. Yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya ho, doon po sa sinabi ron na at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, mali po ang salin. Hindi po tayo tagapagmana ng Diyos. Mismo tayo ang mana ng Diyos. Sana sabi sa Romans, and if children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Sabi ng English Standard Version. And then sa NASB, and if children, heirs also, heirs of God. Sabi yan, mana ng Diyos, and fellow heirs. Sabi ng NLT, and since we are His children, we are His heirs. Mismo tayo, inaangking mana ng Diyos, hindi tagapagmana ng Diyos. Ibang word yung tagapagmana eh. Isasalinan, di ba? Sasalin sa yung mana. Pero sabi ron, mana tayo ng Diyos. We are His heirs. Naunawaan natin yung bakit gano'n na lamang ang nais ng Diyos na maibalik. Dahil yun yung kanyang mana. Ang makasama ang Panginoong Jesus. Sabi niyo nga dyan, if now, children, andali if now, children are also heirs indeed of God. Okay? So tayo, indeed of God. Ang tayo mismong mana ng Ama. So, ayun. Kamatayang kapakinabangan ang ating pinag-aralan. So katulad ng nabanggit ng mga pagsasalaysay ni Pablo, ang para sa kanya ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. So, ang tanong, kailan nga po ba maituturing na kapakinabangan ang kamatayan? Kapag ang buhay ay naipapamuhay para sa Panginoong Yesus. Yan ang kailangan maunawaan natin na hindi una ang pag-aalala sa kamatayan, kundi ang paghahanda sa kamatayan ay kung paano tayo nabubuhay sa ngayon, kung ito po ba ay para kay Kristo o sa ating mga sarili. Sana'y naunawaan natin yung kagandahang loob ng Diyos. Ako lagi ko pong sinasalamin at tinitingnan yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin. Yun lang ang magtatakda bago natin maialay ang ating mga sarili ng buhay at banal, kalugod-lugod. Ipinasauna na ng Diyos. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Hindi tayo ang umibig sa Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Sabi nga ni Juan, naiisip niyo po ba na kayo ay mga anak ng Diyos? Na kayo ay itinangi ng Diyos. Ang kagandang loob
kahit tayo nasa daigdig pang ito, ipinadadamanan niya sa atin ang pag-ibig. Ito, bakit ang banal na Espiritu ay isinugo ng Ama sa ngalan ng Panginoon Jesus? Dahil tinitiyak niya sa sino mang nakikipag-isa sa Panginoon Jesus ay dadalhin niya sa tiyak na buhay na walang hanggan. Tinitiyak niya na ang gampanin ng banal na Espiritu, ang layo nito ay ang hindi tayo mamuhay para sa ating mga sarili, kundi ang mamuhay para kay Kristo. Kaya mahalaga ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hindi tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban kung wala ang banal na Espiritu. Tinitiyak niya at dinideposito niya ang banal na Espiritu sa mga taong tutugon sa kanya. Kaya para kay Pablo, ang mamuhay ay para kay Kristo. Dahil naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos, ang walang hanggang pag-ibig nito at pagkilos at pamamagitan hanggang ngayon. Kaya siya ay nabubuhay hanggang ngayon para sa ating kaligtasan. Sa sino mang nakipag-isa. Dangan niya lamang, mga kapatid, we must be always sensitive to the leading of the Holy Spirit. Maging sensitibo tayo. Dahil yon ang kanyang layunin, ang gabayan tayo at alalahanin ang mga ginawa ng Panginoon Jesus. Kaya sa bawat po ating desisyon, hinginin natin lagi may kapakumbabaan ang mabuhay para kay Kristo sa gabay ng banal na Espiritu. So kapag ang hangganan at kamatayan ay lubos na naipagkatiwala na sa Diyos, bilang paglalagom sa mga tunay na alagad ng Panginoon Jesus, ang mabuhay at mamatay ay kapakinabangan, mangyari na maluwalhati ang Panginoon. Tiyakin natin ang ating mga kalagayan na sa kabilang buhay kung tiyak ngang namumuhay tayo para sa Panginoon Jesus sa buhay na ito. Sa mga gayon, bawas na kung hindi man, wala na ang takot sa kamandag ng kamatayan. Bawas na. No? Sa mga hindi naman, namumuhay para sa Panginoon at nakikisakay lamang, nananatili ang takot na lumisan mula sa buhay na ito. So, tiyakin po natin ang bukas at walang hanggan. Manampalataya tayo at ipamuhay ng walang gatol o pag-aalinlangan ang buhay alagad kay Kristo. Bigyan natin siya at paglingkuran. Sa gayon, wala tayong pagsisisihan at haharapin natin ang wakas ng mayroong katiyakan sa walang hanggan. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang darating na mga kalamidad. Hindi natin alam ang mga nangyayaring hidwaan. Ang nangyayaring hidwaan ng China, ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi natin alam ang iniisip ng mga taong maging sa ating mga kapaligiran. Pero may alam tayo at tiyak yun. Si Kristo'y sumasa atin. Amen? Ang mabuhay para kay Kristo. At ang kamatayan ay maging kapakinabangan. Amen? So magandang umaga po at tayo tumayo at tayo mananalangin.